Kamusta sa lahat? Ako si Eduardo Mendoza at ngayon ay susuriin natin ang paksang paglaktaw ngang almusal. Masama o isang malaking maling akala? May isang tanyak na kasabihan sa nutrisyon at kalusugan na ang almusal ang pinakamahalagang pagkain sa buong araw. Itinuturing itong mas mahalaga kaysa sa ibang mga pagkain. Marami ang nagsasabi na ang pagkain ng almusal ay nakakatulong sa pagbaba ang timbang, binabawasan ang panganib ng obesity, at nagdudulot ng iba pang benepisyo sa kalusugan. Pero paano kung ikaw ay isang taong madalas lumaktaw nga almusal o hindi sanay mag-almusal? Talaga bang nakakasama sa kalusugan ang paglaktaw nito at nakakataba? Ating alamin sa video na ito, isang pamilyar na kasabihan na pinaniniwalaan na marami, bilang isang katotohanan kahit ako dati ay naniniwala rito ay napakatapos na mahabang tulog sa gabi. Ang katawan ay hindi nakatanggap ng enerhiya kaya kailangan mong kumain ng almusal para magkaroon na A, B, C, X, Z at iba pa. Dahil sa paniniwalang ito, marami ang nakakamali sa pag-isip na ang almusal ang pinakamahalagang pagkain at ginagamit nila ang argumentong ito para batikusin o pintasan ang mahindi nag-almusal. Subukan mong mahanap sa Google o YouTube gamit ang keyword na paglaktaw ng almusal at halos lahat ng resulta ay magpapakita ng mga masamang epekto nito: hyperacidity, mabagal na metabolismo, obesity, gallstones, at mariparo mapabilis ang proseso ng pagtanda. Gusto kong sabihin sa inyo na huwag basta-basta maniwala sa pagbabasa ng mga artikulo o panonood ng balita mula sa mga hindi mapagkakatiwalaang source na walang malinaw na pananaliksik at ituring ito bilang ganap na katotohanan. Mapanganib na maniwala ng walang pagsusuri sa ibang mga pananaw at dekalidad na impormasyon para malaman kung ano talaga ang totoo. Ito ay maaring humantong sa kamangmangan. Hindi mo alam o mas malala, mali ang alam mo pero iniisip mong tama. Nakakaapekto ito hindi lang sa iyo kundi pati na rin sa iba. Alam naman natin na ang pangunahing kita nga maraming ma-online na news site sa Pilipinas ay madalas na nagmumula sa advertising o mas malinaw sa daming ang bumibisita sa kanilang site. Kaya naman, minsan ay mababa ang kalidad ng mga artikulo at marami ang kumokopya lang mula sa isang source at binabago lang ng kaunti na nagiging sanhi ng maling impormasyon sa mga mambabasa. Nagdududa ka ba sa sinasabi ko? Susunod, ipapaliwanag ko kung bakit walang pagkakaiba kung kumain ka ng almusal 6:30 ng umaga o 11:00 tanghali. Bakit ko nasabi ito? Ang pagkain nga, almusal ng 6:30 ng umaga ay parang isang nakasanayan na lang. Dahil nasanay kang kumain sa oras na iyon, ito ay naging isang condition reflex na nabuo sa loob ng maraming taon. Kaya sa oras na iyon, nagugutom ka at kailangan mong kumain. Alam nating lahat na sa Ingles, ang almusal ay tinatawag na breakfast. Pero mas tama kung iintindihin mo ito bilang break at fast na nangangahulugang pagtigil sa pag-ayuno. Ang iyong unang pagkain sa araw ay hindi ang pinakamahalagang pagkain, kundi ang pagkain na naglilipat sa iyong katawan mula sa estado ng pag-ayuno patungo sa estado ng pagkain. Dito, makikita mo na kahit gumising akong 6:00 umaga pero kumain akong 12:00 tanghali, okay lang iyon. Maraming pag-aaral at publikasyon mula sa mga eksperto sa nutrisyon ang nagsasabi na hindi mahalaga kung anong oras ka kumain. Ang mas mahalaga ay ang pagpili mo ng masusustansyang pagkain at ang kabuwang dami ng calories na iyong kinokonsumo. Ang kahalagahan ng almusal ay pinalaki sa isang bahagi dahil sa mga kumpanya na gumagawa ng mga instant cereal para sa almusal sa mga kanluraning bansa. Pinalakas nila ang advertising para sa kanilang layuning pangkalakalan upang mapataas ang benta at kita. At nang maimpluwensyahan ng media ang maraming taga-kanluran na sabihing ang almusal ang pinakamahalaga, naapektuhan din nito ang ibang mga bansa at mula noon, naniwala na ang lahat na napakahalaga ng almusal para sa kalusugan. Ang video
na ito ay nagbabahagi lamang ng karanasan at kaalaman batay sa aking personal na pananaw. Kaya walang tama o mali, hindi ko kayo pinipilit na maniwala sa akin o pilitin kayong huwag mag-almusal. Ang desisyon kung mag-almusal o hindi ay nasa sa inyo. Okay, ituloy na natin ang panonood. Bago magpatuloy, may isang bagay tayong dapat pakasunduan. Kapag nanonood ka nito o ngang iba pang video sa aking channel, sana ay tapusin mo ang panonood. Huwag manut ng pahinto-hinto, mas mabuting hindi na lang manut kaysa manut ng pahapyaw dahil madali kang makaroon ng maling pag-unawa na magiging dahilan para maging mahirap o maging sanhi pangang masamang epekto ang paggamit ng kaalaman mula sa video. Isipin mo, isang video na sumasagot sa marami mong tanong, detalyado, at puno ng kaalaman, pero gusto mo itong maging maikli. Impossible iyon at hindi ka panipaniwala kung ang isang video ay pinapanood mo sa loob ng 20 minuto. Ang oras na ginugol ko sa pagsasaliksik at paggawa nito ay umaabot ng 35 hanggang 40 oras. Ibig sabihin, sa bawat minutong panonood mo, gumugol ako ng mahigit 120 minuto para gawin ito. At kung isasama pa ang oras na personal kong sinubukan, ang magkakaalamang ito, mas matagal pa iyon. Iyon ang dahilan kung bakit dati ay nakakapag-upload akong video tuwing 2 o 3 araw. Pero ngayon, inaabot ng 1 linggo bago magkaroon ng bagong video. Ito ay para masigurong dekalidad ang nilalaman at kaalaman sa bawat video, kaya kailangan kong maganda ng mabuti at mas matagal. Kung nagustuhan mo, mag-subscribe ka naman para suportahan ako. At kung mayroon kang mungkahi para sa ikabubuti pa, mag-iwan lang ng komento sa ibaba. Titignan ko ito para mas mapaganda pa ang nasusunod na video. Okay, balik tayo sa ating paksa. Mag-focus at panuring mabuti ang video. Ano ang mangyayari kapag nilaktawan mo ang almusal? Ang iyong katawan ay makakaroon ng mas maraming oras para magpahinga at ayusin ang mga nasirang selula. Sa madaling salita, kapag hindi ka nag-almusal, hindi kailangang iproseso ngang iyong mga mitokondriya ang enerhiya mula sa pagkain. Kasabay nito, ang iyong tiyan ay makakaroon din ng oras para magpahinga dahil gumagana lang ito kapag may pagkain. Tandaan, hindi gumagana ang tiyan na parang makina buong araw nang walang pahinga. Kaya, huwag isipin na kapag hindi ka nag-almusal, ang iyong tiyan ay patuloy na gagalaw at magdudulot ng ulcer. Hindi iyan totoo. Ang ulcer sa tiyan ay maaring magmula sa iba't ibang dahilan tulad ng problemadong pagkain, sobrang paggamit ng stimulants, o pag-inom ng alak. Tungkol naman sa enerhiya para sa katawan, huwag kang mag-alala. Ang iyong atay ay mayroon pa ring nakaimbak na glycogen mula sa mga nakaraang pagkain. Kaya sapat pa iyan. Kahit na maubos ang glycogen, kayang-kaya natin na i-convert ang mga taba sa iyong katawan para maging enerhiya, isang bagay na gusto nating lahat, diba? Para sa mahindi pa masyadong nakakaintindi, gamitin natin ang isang espesyal na teknik, pagbabalik tanaw. Huwag kayong mag-alala, hindi ito makakasakit ng ulo. Okay, handa na. Balikan natin ang ating aralin sa biology. Natutunan natin na ang atay ay tumutulong sa pagregulateng maraming sangkap sa dugo, tulad ng protina at glucose. Pagkatapos kumain, tumataas ang antas ng glucose sa dugo na nagudyok sa pankreas na maglabas ng insulin. Ang insulin ang nagsasabi sa atay na i-convert ang glucose sa glycogen para itabi. Pinapasigla din nito ang mga selula na gamitin ang glucose na nagpapababa ang antas ng glucose sa dugo at nagpapanatili nitong stable. Kapag gutom ka, bumababa ang antas ng glucose sa dugo. Sa pagkakataong ito, ang pankreas naman ay maglalabas ng glucagon na siyang nagsasabi sa atay na ay convert ang nakaimbak na glycogen pabalik sa glucose at ilabas ito sa dugo na nagpapanumbalik sa normal
na antas ng asukal sa dugo. Kung hindi mo pa rin naintindihan, maaari mong panurin muli ang bahaging ito. Maling akala. Nakakatulong ang almusal sa pagbabang timbang. Naniniwala ang ilan na ang pagkain ng almusal araw-araw ay nakakatulong na maiwasan ang pagkakrave at sobrang pagkagutom. Gayunpaman, walang tiyak na ebidensya para dito. Naniniwala rin sila na ang pagkain ng mas madalas ay nagpapabilis ng metabolismo na nagiging sanhi ng pagsunog ng mas maraming kaloris. Marahil ay nabasa o narinig nila ang tungkol sa pagpapabilis ng metabolismo at nagustuhan nila ang ideya. Pero maaring hindi nila alam kung ano talaga ito. Ito ay maaring dahil sa pakalito nila sa thermic effect of food theft, na siyang bilang ng kaloris na sinusunog pagkatapos mong kumain, na nasa mga 10% ng kaloris na iyong kinain. Ang mahalaga para sa pagbaba ng timbang ay ang kabuwang bilang ng kaloris na iyong kinokonsumo at kung ang napakain kinakain mo ay masustansya. Hindi kung gaano karaming beses ka kumain sa isang araw. Ang pagkain ng 3 beses na may 500 kaloris bawat isa ay may parehong epekto sa pagkain ng 2 beses na may 750 kaloris bawat isa. Sa parehong kaso, susunugin mo ang humigit kumulang 150 kaloris dahil sa theft. Maraming pag-aral ang nagpapatunay na ang pagdaragdag o pagbabawas ng dalas ng pagkain ay hindi nakakaapekto sa kabuuang kaloris na nasusunog. Sa madaling salita, ang kabuuang pagkain na iyong kinonsumo sa buong araw ang mahalaga para sa pagbaba ang timbang, kaya ang pagkain ng almusal ay hindi gaanong nakakapekto sa prosesong ito. Maling akala. Ang paglaktaw ni almusal ay nakakataba. Ni, ayon sa paniniwalang marami, ang paglaktaw ng almusal ay magiging sanhing pagkain mo ngang mas maraming kaloris sa tanghalian na madaling magdulot ng pagtaas ng timbang. Toto na ang paglaktaw ng almusal ay madalas na nagiging sanhi ng mas matinding gutom at mas maraming pagkain sa tanghalian. Ngunit hindi ito nangangahulugan na sobra-sobra na ang kaloris na iyong makokonsumo. Sa katunayan, ilang pag-aral ang nagpakita na ang paglaktaw ng almusal ay maaring makabawas sa kabuwang calorie intake ng hanggang 400 kaloris bawat araw. Halimbawa, kung kumain ka ng 3 beses sa isang araw na may 600 kaloris bawat isa, ang kabuuan ay 1,800 kaloris. Kung lalaktawan mo ang almusal at kumain kang 800,900 kaloris sa tanghalian at 600 kaloris sa hapunan, ang kabuuan ay 1,500 kaloris lamang. Mas kaunti ang kaloris na makokonsumo mo kapag 2 beses ka lang kumain. Mahirap ding kumain ng 1,200 kaloris o higit pa sa isang upuan, lalo na kung masusustansyang pagkain ang iyong kinakain na mayaman sa protina at fiber. Dahil mabilis itong makabusok. Tandaan, tumataas ang iyong timbang dahil sa pagkonsumo ng mas maraming kaloris kaysa sa kailangan mo o pagkain ng mga hindi masusustansyang pagkain tulad ng processed foods at matatamis na pagkain na nagdudulot ng cravings at hindi makontrol na pagkain, hindi dahil sa paglaktaw ng almusal. Ang mga masamang gawi tulad ng paninigarilyo, labis na pag-inom ng alak, at kakulangan sa ehersisyo ang nagpapataba sa iyo. Isang 16 linggong pag-aral sa 283 na overweight at obese na matatanda ang nagpakita na walang pagkakaiba sa timbang sa pagitan ng kumakain ng almusal at mga hindi. Kaya, ang almusal ay hindi gaanong nakakaapekto sa iyong timbang. Maling akala. Ang paglaktaw ng almusal ay nakakabawas ng produktibidad. Inisip ng ilan na kung hindi ka kumain, titigil sa paggana ang iyong utak o bababa ang iyong produktibidad. Tulad ng nabanggit kanina, kahit na maubos ang glycogen sa iyong atay, mayroon ka pa ring sapat na enerhiya. Ang iyong atay ay madaling makakagawa glukose sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na gluconeogenesis.
Kahit sa matagal na pag-ayuno o sa isang dieta na napakababa sa carbs, ang iyong katawan ay makakagawa ng ketones mula sa taba. Ang mga ketones na ito ay maaring magbigay ng enerhiya sa iyong utak hanggat sapat ang iyong kinakain na protina at malusog na taba. Hindi bababa ang iyong pagiging produktibo. Ilang benepisyo ng paglaktaw ng almusal? Malamang na nanonood kang video na ito dahil interesado kang subukan ang intermittent fasting para sa pagbaba ang timbang. Sa 16,008 method kung saan nag-ayuno ka 16 na oras at kumakain sa loob ng 8 oras madalas na pinipiling nga tao na kumain mula 12 na gram tanghali hanggang 8 na gabi na nangangahulugang paglaktaw ng almusal araw-araw. Napatunayan na epektibo ang intermittent fasting para sa pagbabangang timbang dahil pinapahaba nito ang oras ang pagsusunong taba, binabawasan ang calorie intake, at pinapabuti ang metabolic health. Bukod sa pagbaba ng timbang, ang intermittent fasting ay nag-activate din ng autophagy, isang proseso ng pagayos ng selula kung saan ginagamit ng iyong mga selula ang mga luma at sirang protina para sa enerhiya na maaring makatulong na protektahan laban sa pagtanda at kanser. Uulitin ko lang, ang almusal ay hindi tungkol sa oras, kundi tungkol sa unang pagkain na nagtatapos sa iyong pag-ayuno. Ilang paalala tungkol sa almusal. Para sa mga bata at teenager na nasa yuktong paglaki, hindi inire-rekomenda ang paglaktaw nga almusal. Para sa mga taong may mas mataas na pangangailangan sa nutrisyon, tulad ng mga buntis at mga sumasailalim sa medikal na paggamot, hindi rin dapat laktawan ang almusal. Ang ilang tao ay nakakaranas ng mapositibong epekto sa kalusugan kapag hindi nag-almusal, habang ang iba ay maaring makaranas ng sakit ng ulo, pagbaba ng asukal sa dugo o panghihina. Sa makatuwid, ang paglaktaw nga almusal ay hindi para sa lahat. Mahalagang pakinggan mo ang iyong sariling katawan. Sana ay may natutunan kang mga kapaki-pakinabang na kaalaman. Maraming salamat sa panunod at makita-kita tayo sa susunod na video. I like ang video na ito dahil kapag nagpapakita kang interes sa isang paksa sa pamamagitan ng panunod at pag-like, mas maraming magagandang video mula sa ibang channel ang irerekomenda sa iyong YouTube para mas epektibo kang matuto.